Hello guys, welcome back to Dark Angels Intuitions. Welcome back to my channel. Welcome back sa mga palaging nag-aabang ng mga readings ko. And this is another reading, love reading, for the collectives. So, let's see. Kaninong story to? Sino maka-resonate dito? Hindi lahat maka-resonate sa reading. Okay? Take what resonates and leave the rest. Cross-watchers, pwede itong vice versa. So, put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate. So, anyway, let's start. This is a timeless reading. Kung kailan nyo ito mapanood, if naka-resonate kayo, then this might be yours. So, merong gusto mag-offer sa'yo ng love. Either once again or new. Okay. Okay. So, in the past, I can see that itong relationship ninyo is same, parang you felt like ito na yung the one for you. So, parang destiny, soulmate. So, parang in the past, ito yung nakikita kong mga nangyayari sa relationship ni happiness. Love, connection, ang meron sa inyo in the past. Let's clarify. And mga plans and love, really nagmamahalan kayo ng person na to. In the past pa lang, meron talagang pagmamahalan sa inyo dito ng person na to. And balance connection as well. But then, humantong kayo sa point na parang isa dito sa inyo ang na-confuse sa nararamdaman. And parang nagdahan-dahan na parang naging imbalance yung connection ninyo dito. And I can see here na dahil siguro nagkaroon ng other option and dahan-dahan tong humihina or dahan-dahan siya nag-fail itong relationship ninyo. Hanggang sa ata nagkaroon ng clarity to sa'yo na nagkaroon ng iba yung person mo, nagkaroon ng option dito. And then right now you are single. So, hiwalay kayo na itong person to kasi nandito ka sa point of the energy na parang nasa energy ka na moving on, enjoying yourself, having some freedom. Parang ito yung energy mo in this present situation. So, meaning, naghiwalay kayo ng person nito. I think siya mismo yung nag-cut off ng connection ninyong dalawa. And ngayon parang nilalagay mo yung best mo sa pag-move on, pagpo-focus mo sa goal mo. Siya mismo yung nagputol dito sa connection na to. Kaya, syempre on your side, parang gusto mong maging brave enough dito na ipakita sa kanya na okay lang, kaya ko to. Kaya ko na wala ka or naglalakas loob ka talaga dito na ipakita sa kanya na hindi ka. Apektado ka pero since siya naman na may ayaw, so parang tinanggap mo nga lang yun and umalis ka sa situation, sa relationship ninyo. And feeling ko na alam mo naman nagkaroon naman dito ng clarity. You know the reason why. So, naging brave ka dito na
na magpakita na you are okay, you are moving forward, or though nasaktan ka talaga dito sa ginawa ng person mo. And yung feeling mo nga dito meron ka pang feeling of unsureness. Let's see, what is this feeling of unsureness? Kung mag-move on ka na ba, or kakausapin mo pa siya, or maghihintay ka pa na kakausapin ka niya. So, ito yung feeling of unsureness mo dito. Kasi in the past, 'di ba? Maganda yung mga pinagsamahan ninyo Para may mga plano ata kayo na siguro magpakasal. May plano kayo na magsama. Maganda yung mga plano nyo sa future. You hold on to that. And yung feeling mo nga dito, mag-move on na ba ako ng tuluyan, or mag-aantay pa ako na baka may second chance pa to. Baka babalik pa siya. Nasasaktan ka talaga. Hindi mo lang pinapakita yun sa kanya, pero nasasaktan ka talaga sa nangyari. So, yung person mo, feeling niya naman, mahal mo pa din talaga siya. At siya naman, mahal ka din naman niya. Mahal ka ng person na to. Yun yung nararamdaman niya para sa'yo. See, I can see here na willing pa siya to come back to you, to offer you new beginning. Nagkakaroon man siya sa kanya ngayon ng realization na sa mga nangyayari sa inyo. So, parang gusto niya din na magkaayos kayong dalawa. Alam niya, mahal ka naman ng person na to. And gagawa pa siya ng paraan para magkabalikan kayong dalawa. Yet, hindi mo pa to napapansin, or hindi pa siya nag-uumpisa kasi nasa point pa siya ng waiting. Parang nag-aantay lang siya ng right timing. Waiting for an enlightenment siguro sa buhay niya. Waiting for a sign, could be also from you. So, para bumalik na siya sa'yo. Pero may balak pa talaga siya. So, ano yung positive dito sa connection ninyo? Is that this person, willing pa talaga siya mag-move forward towards with you. And dapat, kung willing pa siya, gagawa siya ng action talaga. So, as soon as possible. Kasi nandito ka na sa point na parang nagde-decide ka na dito na mag-move on na ng tuluyan. Pero, may feeling ko naman kasi mahal mo pa talaga yung person na to. Kasi hindi madali sa'yo yung mga nangyayari. So, ano naman yung negative dito? Yung masyado kang nasaktan sa nangyari. Masyadong parang ito, hindi ko lang alam kung magkakabalikan kayong dalawa, pwedeng maibalik mo yung yung issue. Kasi sobra kang nasaktan sa nangyari. Sobrang parang para sa'yo, mahirap mong kalimutan yun. Though mahal mo yung person na to, and umaasa ka pa din na magkabalikan kayong dalawa. Kaya lang, yun na nga yung negative dito, na kung sakali man na magkabalikan kayong dalawa, maibabalik yung issue. So, hindi kayo magkakaayos ng tuluyan ng person na to. So, parang guide na din yun na kung sakaling magkabalikan kayong dalawa, try nyo na isang tabi yung issue na yun. Kung magkapag-usapan, tapusin, bigyan ng closure. At isang tabi na, wag nang ibalik sa every time na nagkaaway, ibabalik. Kasi parang kung ganun kasi, parang feeling na wala ding mangyayari. So, ano mo dito? Yung hope mo dito. You're hoping na sana hindi na kayo mag-away pa. Sana matapos na tong away na to. Sana gusto mo na mag-approach na siya sa'yo to offer you victory in life. To say sorry, ganun. Yun yung hope mo dito. And yung fear mo dito na baka may iba na siya. Baka kaya siguro hindi pa siya nagpaparamdam sa'yo, kasi may iba na siyang inaatupag, may bago na siya, at tuluyan ka na talaga niyang kinalimutan or iniwan at hindi na babalikan. Yun yung fear mo dito. And what is your aim here? Your aim here is you are hoping na magbalik ulit
yung init ng pagmamahala ninyo ang dalawa ng person na to. And parang ayaw mo na yung ganito na kayo. Ayaw ninyo yung parang cold kayo. Gusto mong gumawa siya ng action towards you, na mag-sorry. Gusto mong gumawa siya ng action towards you na ayusin itong relationship ninyo. Syempre, on your part, hindi ikaw yung may kasalanan. And bakit ikaw yung gagawa ng paraan para maayos kayo, 'di ba? So meron ka din ditong kumbaga pride. However na may ano ka din dito na paniniwala sa sarili na hindi pwedeng ako yung gagawa ng paraan dito. Dapat siya yung gumawa ng kasalanan. Siya yung lalapit para mag-sorry sa akin. And yung ipapakita ko talaga sa kanya na hindi ako apektado dahil sa siya naman yung bumitaw sa akin. Though, yeah, andun sa point na apektado ka, pero hindi mo yun pinakita like sa social media. Kasi siya naman yung bumitaw hindi ikaw. So, nasa point na ito yung hope, ito yung aim mo dito sa sitwasyon na to. And ano yung i-avoid, kailangan i-avoid dito sa connection, etong i-avoid dito sa sitwasyon na ganito, is yung hindi kayo nag-uusap ng matagal. Kaya nga kanina sinabi ko, na kailangan gumawa na siya ng action, para maayos na kayo as soon as possible. Kasi ikaw, nasa point ka na kasi na parang gusto mo na ding mag-move on. Gusto mo nang mag-decide na tuluyan na talaga na maniwala or tuluyan ng tanggapin na wala na talaga kayong dalawa. So, avoid nyo yung silence dito sa connection ninyo. While nasa point pa kayo, pareho pa kayo nararamdaman sa isa't isa. So, kailangan yung i-avoid yung silence dito. So, ano yung environmental factor dito? Is there is still a chance pa naman talaga na magkaroon kayo ng new beginning that this person was still going to offer you a new beginning, communication. Kasi gusto naman niya yun mahal ka naman niya. Tsaka yun talaga yung nararamdaman niya. Gagawin niya yun. See? This person will still going to decide to come back to you. Nasa point pa siya ngayon of nag-iisip pa siya talaga ng decision, anong gagawin. Pero this person will going to take the leap of faith towards a new beginning with you para maibalik kayo sa dati, para maibalik yung pagmamahalan ninyo ulit. So, ano yung other person na nai-involve dito? Feeling ko yung sa part ng person na to, na yung naging issue ninyong dalawa, na naging parang siguro nagkaroon siya ng responsibility. Kasi this is a father figure involved dito. So, there is a possibility itong reading na to is might be your person is nakabuntis siya or nabuntis siya. Okay? So, pwede kasi itong vice versa. So, or meron na siyang, ito nangyari sa inyo before. Or either na nalaman mo na meron pala siyang naanakan or kasi hindi ko nakita dito yung marriage So, wala ako nakitang ditong marriage card na married siya before. Hindi siya married. Ang nakita ko dito is possible na may nabuntes to siya. Okay? Kung lalaki, kung babae ka na nanonood and of course lalaki yung person mo. So, para siguro to sa straight couple reading. Kasi ito yung other people na involved dito sa inyo is yung pagiging ama niya or ina niya, pwedeng ganon, okay? So, ito yung mahirap dito. May plano kasi kayo before na magpakasal and nangyari to, kaya kayo naghiwalay, kaya nga sobra kang nasaktan. See, meron talagang child involved dito sa inyo. So, possible na nakabuntis siya before. Nung pinakamagandang relasyon ninyo, siguro biglang nangyari yon and biglang nalaman mo, yun, kaya naghiwalay kayong dalawa. So,
dito siya nagkakaroon ng confusions because iniisip niya din to. Ito. And, nung time kasi na naghiwalay kayong dalawa, dito, siya mismo, di ba, nagputol ng connection ninyo. Kasi, feeling ko sumama siya dito sa isa. Kasi siguro sabihin natin na nabuntis. So, wala siyang choice. Kailangan niyang panagutan yun. So, sumama siya dito sa isa. And, ando na nga sa point na kailangan niyang panagutan. And, wala naman ako nakita ditong pakakasalan niya. Like, siguro hindi pa nalagay talaga sa usapan yung kasal. Panagutan lang, mga magsama lang sila. Siguro para sa bata, ganyan. Or magplano about that. Pero, yung person mo kasi, hindi niya kagustuhan to. Kasi nasasaktan siya sa nangyari sa inyo. Kayo kasi yung nagmamahalan eh. Kahit ngayon, nakikita ko dito, sa feelings niya, ikaw, mahal ka talaga niya, and alam niyang mahal mo din siya. So, nandito sa point na nasasaktan siya, nag-aantay lang siya dito ng right time. Hindi siya nakakatulog sa gabi thinking about anong gagawin ko, sino yung pipiliin ko. So, ano yung action na ita-take ng person mo or you sa connection na meron kayo ngayon na ganito? Feeling ko kasi mamimiss nyo yung isa't isa. Mamimiss ka din, mamimiss ka ng person mo talaga. And, let's see, what is this? So, kaya itong person na to, babalik at babalik talaga siya sa'yo. Mag-offer at mag-offer siya sa'yo ng new beginning. Kaya nga kanina, parang nakita ko na nag-aantay lang talaga siya ng right timing, right sign, you know, na kung kailan siya magparamdam sa'yo. Ini-stalk ka lang na tong person na to. Ini-stalk ka niya sa social media. And may balak talaga siyang balikan ka kasi namimiss ka talaga niya. Pero alam niya kasi na meron siyang kailangan piliin dito. May kailangan siyang iwan kung sakali man na magdesisyon na talaga siya dito na balikan ka. Kasi gusto niya talaga na balikan ka. And I can see here na ano yung unknown factor dito is meron talaga siyang kailangan iwan. So, meron siyang kailangan iwan dito. And let's see. Hindi to madali sa kanya, lalo na pag nagkaroon siya ng responsibility dito sa person na to. Pero itong reading na to, wala ko nakitang marriage. Okay? Hindi to like, walang legal marriage dito. So, yeah. Babalik siya sa'yo, meron siya kailangan iwan. Piling ko iwan niya yun para sa'yo. And, para maging, and siguro i-explain niya sa'yo na maging honest and sincere siya sa'yo sa mga nangyari, sa katotohanan, sa nararamdaman niya. And gusto niya na magkaroon na kayo ng balance, connection, maayos na kayong dalawa. Though hindi to madali sa kanya, kaya nga naiibig pa nga siya sa sitwasyon. Ano yung concern niya dito? Kasi nga, na may nabuntis siya. Kumbaga, nagkaanak siya. Though, sabihin natin na hindi niya ganun ka sobrang minahal yung nabuntis niya, pero may anak siya doon, nagkaanak siya. So, dito siya naiipit sa sitwasyon na to. But decidido pa din talaga siya to move forward towards with you. Kaya siguro na hindi ganun kadali siya bumalik sa'yo. Kaya siguro nandito siya sa point na ikaw, nararamdaman mo na kailangan ko na mag-move forward, kailangan ko na mag-move on. Dahil nga, mafe-feel mo dito is like, sorry, na-attack na naman ako na aking rhinitis. Anyway, ando sa point na mararamdaman mo parang ang tagal, nag-aantay ka, walang nangyayari, hindi siya gumagawa ng paraan. Kasi nga, hindi madali para sa kanya to. Sa tingin ninyo, kung okay yung ganong situation, then, up to you, comment down below. Para sa akin, wala akong ano dito. Wala. Yung tama talaga dito, syempre yung panindigan niya yung responsibility niya. Pero, para sa akin din naman, if, hindi mo naman kasi mapipilit yung tao na mahalin ka kung hindi ka talaga kayang mahalin. You know? And, nobody's perfect. People make mistakes. Lang perfect sa mundo. Na, dapat ganito kasi ito yung nangyari, dapat ganyan.
kung nagmahalan naman talaga sila, bakit naman na, hindi mo naman siya inagaw eh. Baga, hindi mo siya kinuha balik. Nag-try ka nga dito mag-move on. Nag-try ka na, hindi ka na makialam. Pero siya talaga yung bumalik sa'yo. Siya yung, parang, pinilit niya yung, ako hindi naman pinilit. Gumawa siya talaga ng way na para bumalik sa'yo. Kasi mahal ka nga talaga niya. And, siguro, through that situation, nangyari, siguro nag-usap silang dalawa, naghiwalay talaga sila ng maayos nito. Kaya, yun nangyari. So, I can see signs here. And, Leo, Libra, Taurus, Scorpio, Capricorn, Aquarius, Pisces. Sorry. Dapat kanina pa to eh. Aries, Sagittarius, Leo, Virgo, yun. Sun, Moon, Rising, Venus, Cancer. I said Cancer, right? So, Libra, yeah. Gemini, as well, nandito. So, that is my reading for you. Thank you and God bless.